Paano nga ba tayo mananalo bilang lalaki ngayong 2026? Pwede rin sa mga babae. Kamusta? Ako si Tio Bray. Kung gusto mo naman ng podcast about self-improvement, itong Do You Think, mag-subscribe kayo dito sa channel. Help me reach 100,000 subscribers. At syempre, pwede nyo yung pakinggan to sa kotse. Syempre, habang traffic, pwede kayong matuto. At nandito tayo ngayon sa Tritone Studio, sa Tritone Entertainment. So ngayon, pag-uusapan natin kung paano manalo ng malaki ngayong 2026 sa career, spirituality, at healing. Mabilis ang mundo, pero kapag malinaw ang loob, matibay ang sistema, at maayos ang kilos, ikaw ang mabilis. Ito ang promise ko sa iyo. Simple, relatable, actionable. Hindi ka lang makikinig, gagalaw ka. Unang principle, clarity beats speed. Kapag malinaw ang gusto mo, saka ka bibilis. Kapag malabo, kahit tumatakbo ka at paikot-ikot ka lang, ngayong taon may bagong teammate ka. AI agents at smart tools. Hindi ito kalaban. Ito ay multiplier ng oras mo. Kung marunong kang magbigay ng malinaw na brief, mag-audit ng output at gumawa ng desisyon, ikaw ay unreplaceable. Gawin nating simple. Piliin mo ang dalawang task na inuulit-ulit mo, yung mga repeatedly task na ginagawa mo. Isulat mo yung SOP at mga prompts. Ngayon, i-delegate mo to sa agent o tool. Ikaw ang editor, ikaw ang decision maker. Ang rule ko sa ops, automate, orchestrate, and then own. Automate mo na yung paulit-ulit mong tasks. Madaming tasks yun. Usually, yung mga paulit-ulit lang naman, i-automate mo na, padaliin mo yung buhay mo, gamitin mo yung AI. Orchestrate mo yung daloy niya, yung calendar, yung CRM mo, yung invoice, yung content. O nang huli, ikaw ang may pirma sa kalidad. Siyempre, ikaw rin naman mag-check. I-check mo din, hindi yung puro ka lang AI na di ba? Titingnan mo din, iba rin yung galing sa utak mo. Ngayon, isa pang totoo, trust and compliance are skills. Sa panahon ng tech, mahalaga ang transparency. Paano ka gumagamit ng AI? Paano mo nire-review ang gawa? At paano mo pinangangalagaan ng data mo? Gumawa ka ng one-pager. Paano kami gumagamit ng AI? Ilagay mo ang proseso mo. Ilagay mo ang human in the loop. Clients respect clarity. Isa pang reality, power is the new platform. Kapag marunong kang pumili ng tamang tools, tamang timing, at tamang paraan para bawasan ang gastos at latency, nagiging mas magaan ang negosyo mo. O, di ba gusto yan ng mga negosyante? Yung gumagaan ang buhay natin. I-audit mo yung stock mo. Saan pwedeng gumaan? Saan pwedeng batch? Saan pwedeng mas simple? Mag-shift tayo sa spirituality ngayon, pero gawin naman natin this time practical. Sa sobrang ingay, nawawala ang discernment. Mag-set ka ng 10-minute silence window araw-araw. Pero to be honest, yung 10 minutes for me, sobrang bitin yan. Kasi ako personally, ang meditation ko pagising, 5 a.m. hanggang 6 a.m., nag-aano na ako. Nagme-meditate ako, nakapikit. Diba? 1 hour meditation. Based nga, sabi nga ni Coach Rasuson. And then, gumamit ka. Gusto mong mandaya, mahirap mag-meditate, mahirap nakapikit, gumamit ka ng eye mask. Yun ang pinakamalaking best friend na magagamit mo sa meditation. Para kahit magmulat-mulat kang ganon, pitch black siya. So, hindi ka nakakabitaw sa meditation. Walang music, walang whatever, walang stimulus. Huwag ka muna mag-phone ng first hour. Pagkagising mo, mag-meditate ka. 1 hour. Ito gawin mo, breathing exercises. Inhale ka ng 4 seconds sa ilong, i-hold mo ng 4 seconds, and then i-exhale mo ng 6 seconds. Kung hindi mo marinig ang sarili mong boses, madali kang hilahin ng boses ng iba. Kasi nga hindi ka nga klaro. So ang ibig ko sabihin nito, meaning over metrics.
Kasi mahilig tayo sa views likes tapos numbers. Guides ang metrics. Pero meaning ang driver nitong lahat ng metrics na to. Ngayon isulat mo ang top 3 values mo. Bawat linggo, maglagay ka ng 1 kilos na aligned sa values na yan. 3 altar yan. First altar is yung body altar mo. Yung katawan mo. Ano ba yung kailangan ng katawan mo? Unang-una, tulog. Number 1 yan, ninineglect ng mga tao. Akala nila habol sila ng habol sa pera, ninineglect nila yung tulog. Hindi nila importante. Nakikita yung importance ng pag ang nakapahinga ang katawan mo, mas nagpa-function ng maayos ang katawan mo at isip mo. The more na nakakagawa ka ng magagandang bagay. Pangalawa, yung tubig mo, ayusin mo. Sinabi ko na yan sa mga previous podcast ko. Nag-i-invest ka sa kung ano-anong mga junk food, kung ano-anong Starbucks, asukal, pero yung tubig na iniinom mo, tap water. How does that make sense? Dapat sa tubig mo, mag-invest ka din sa tubig mo. Kasi yan ang tandaan mo, 80% water ka. So 80% of your vibration and manifestation, it comes from water. So ayusin mo yung tubig mo. Number 3, yung galawan mo, ayusin mo. Yung galaw ko ba na ginagawa ko ngayon would move the needle sa goals ko araw-araw at sa gusto kong ma-achieve in the next 3 months. Ito yung world altar dyan. 10 minuto ng wisdom o tahimik na pagbabasa. Diba? Magdagdag kami ng learning after ng meditation mo. Or gusto mo maglakad ka, mag-podcast ka, makinig ka nitong Do You Think. Diba? Tapos service altar. Isang gawa ng tulong kada linggo. Meaning, make someone's day. Ako, hindi kada linggo ang ginagawa ko, to be honest. Kada araw, make someone's day. Makakita kang pulubi, ano ba naman yung minsan, bigyan mo 50, 100. Diba? Laking tulong sa kanya nun. Mag-tip ka, diba, na maayos sa restaurant. Huwag kang kuripot. The more na kuripot ka, the more na hindi ka magkakapera. So minsan mag-tip ka naman kahit 50 pesos lang. Kapag maayos kasi ang loob mo, mas malalim ang isip mo. Kapag malakas ang katawan mo, mas simple ang desisyon. Detachment creates velocity. Fixed ang goal, flexible ang route. Sabihin mo, I do my best, I accept the result, and I try again. Maghanda ka ng plan A, plan B, plan C, para hindi ka sumuko. Para hindi ka mabitag sa iisang taan. Healing tayo. Pumunta naman tayo sa healing. Ito ang brutal truth. Unhealed you repeats expensive mistakes. Read that again. Unhealed you repeats expensive mistakes. Pag pagod, puyat, at triggered ka, madalas pangit ang mga desisyon mo sa buhay. Kaya pangit din yung laman ng wallet mo. Pangit ka din. Diba? Yun yung nangyayari sa'yo. Gawin mo to. Name, feel, at 1 clean action. Pangalanan mo ang bigat. Damhin mo ng saglit. Gumawa ka ng isang malinis na galaw. Email, tawag, lakad, pahinga. Isipin mo ang nervous system mo bilang profit and loss. Magagamit mo sa business yan. Napaka-importante ng nervous system natin. Kasi kapag ubus ka, nalulugi ang araw mo. Maglagay ka ng evening shutdown. 15 minuto bago matulog na walang screen, tahimik, mahinang ilaw, tapos mag-breathing exercise ka. Again, breathe to the nose, inhale 4 seconds, hold mo siya ng 4 seconds, and then buga ng 6 seconds. Slow breathing ang tawag dyan. Mas natotrain mo, ng reason for that is natitrain mo yung nervous system mong kumalma at mawala ka sa survival mode. Identity is built by tiny kept promises. Pumili ng 5 minuto na pangako araw-araw at tapusin mo. Isang paragraph, isang reach out sa friend or kung kanino man, isang push-up set. May pwedeng 10. Sabihin mo, I finish what I start. Ang ganda niyan. Ang gandang mantra dyan ngayong taon. Kung ano kasi, madaming tao hindi finisher eh. Diba? So dapat subukan mong mag-i-finish yung mga ginagawa mo. Ngayon time na 2026 na, utang na loob, ilang taon na hindi mo pa rin tinatapos yung mga goal mo. Pag naipon kasi yan, nagbabago ang tingin mo sa sarili mo. Ang binibuild natin dito, yung confidence mo sa sarili mo na you can trust yourself. And then if you can trust yourself, then money can trust you.
Diba? How can money trust you kung ikaw mismo hindi mo mapagkatiwalaan ang sarili mo, kaya mo mag-meditate, kaya mo mag-exercise, kaya mo magbasa-basa. At kapag nagbago ang identity mo, automatic ang bagong kilos mo sa buhay. Nagbabago na yung ikaw. May isang ritual na nagbibigay ng ROI sa relasyon at career. Ito yun. Feel, facts, forward. Kapag may sablay, i-feel mo. I-feel mo lang siya. Wala kang kailangan gawin. Hayaan mo. Sabihin mo sa sarili mo, aminin mo sa sarili mo, nasaktan ako kasi hindi ako finisher sa mga goals ko. Facts. Ang nangyari kasi, tatamad-tamad ako. Example lang, tatamad-tamad ako sa trabaho, hindi ako gumigising na maaga. Forward. Next time, eto na yung gagawin ko. Again, feel, i-acknowledge mo. Facts, magbigay ka ng mga ginagawa mong daily mo, and then move forward. Diba? Next time, ito na yung gagawin ko. Ito ang paraan para hindi ka maipon ng tampo, hindi maubos ang tiwala, at hindi tumigil ang mga proyekto. Ngayon, tingnan natin ang galaw ng taon sa simpleng salita. Mas integrated ang AI sa trabaho at negosyo. Mas mahalaga ang taong marunong mag-orchestrate ng tools at tao. Mas namumukod ang ethical at transparent. Mas lumalago ang opportunities para sa marunong sa ops, content, sales, at client experience na kayang pabilisin ang delivery nang hindi sinasakripisyo ang quality. Translation, may mga pinto. Kailangan mo lang kumatok ng matino. Gawin nating konkretong plano to para sa'yo. Una, career place ngayong 2026. Gawa ka ng agent. Gawa ka ng agent-ready portfolio. 3 piraso lang to. Isang case study, before and after. Yung oras na matitipid nung client at yung impact nun sa business niya. Isang prompt pack, ang ginagamit mong instructions para sa research, writing, o analysis, yung mga ginagamit mo sa ChatGPT. Isang ethics checklist, paano ka nag-review ng output at paano mo hinahandle ang data at kailan tumatawag ng tao. Maglagay ka ng one big thing araw-araw bago buksan ng social. Mga social media mo, inuuna mo kasi lagi yan eh. So kaya ganyan, gumugulo na lalo yung utak mo pagkagising mo pa lang. 25 minuto dapat, yun yung mga pinakamahalagang gawain. Mga task mo for the day gawin mo. Kung creator ka, mag-outline ka. Kung sales ka, mag-outreach ka na, maghanap ka na ng leads. Kung operator ka, ayusin mo na yung mga proseso na kailangan mo ayusin sa company. Kung founder ka, make the critical decisions na kailangan that would impact your business. Pangalawa, ito yung mga spiritual practices na actionable. 10 minutes, nakatahimikan, pero para sa akin, I would strongly advise also 1 hour. Pero kung hindi mo kaya, then start with 10 minutes and then increase 5 minutes kada week. Tapos sa 1 oras kada linggo para sa service, tumulong ka mag-share o magturo. Diba? Gawin mo yon, bigay mo yung time. Hindi ang pag-share naman, hindi lang pera eh. Pwede ring time eh. Pwedeng umanap ka ng mga home for the aged na matutulungan mo or kahit na ano na magiging of service sa humanity. Tapos minsan isang gabi, kada linggo, huwag ka namang gumimik. Huwag ka na rin dun sa mga maiingay. Salo-salo lang ng pamilya or tahimik na lakad. Pwede naman magkape-kape lang with friends, diba? Kasi kapag grounded ka, hindi ka basta nauuga ng algorithm at opinion. Pangatlo, ito yung healing systems na hindi drama. Unang-una is yung evening shutdown. Yung hydration muna bago kape. Bago ka uminom ng kape, uminom ka muna ng tubig pagkagising mo. Tapos maglakad ka. Pagkatapos kumain, kung kaya, 10 minutes ka agad. At kapag may conflict, again, feel, facts, forward. Hindi mo kailangan ng malaking himala dito. Kailangan mo ng maliit na consistency. Ngayon, gawin nating 7-day Win Big 2026 sprint. Medyo bibilisan natin tong 7 days challenge na to. Ito yung gagawin mo sa day 1. Clarify. Isang sentence lang para sa unang quarter. By March, ganito ang output ko.
Klaro, simpleng wika, walang poetry. Day 2, agent and able. Ito na, gumamit ka na ng AI. Pumili ka ng isang task, itulad po yung SOP at prompts na pwede mong gamitin doon at i-delegate mo na sa tool or AI tool na kaya mong gawin. Ikaw ang editor, ikaw ang decision maker. Lagi mong tatandaan, hindi yung ChatGPT. Day 3, portfolio mo, ayusin mo na. I-publish ang isang mini case study na ginawa mo. Hindi kailangan pahabain. Gawin mong malinaw. Day 4, trust document. Gumawa ka ng how I use AI, one-pager para sa clients or audience na merong transparency at confidence para sa iyo. And then day 5, silence and service. 10 minutong katahimikan, isang act of help, at ikalma mo yung loob mo para bumilis yung isipan mo. Sa day 6, mag-repair ka naman. Isang feel, facts, at forward na usapan. Ayusin mo na yung mga dapat mong ayusin, yung mga dapat mong i-clear sa relationships mo, either sa friends mo, sa parents mo, sa kapatid mo, sa jowa mo, whatever, i-clear mo na isa-isa. Kasi yan lahat tumaharang yan sa greatness mo this year. Day 7, ship. Tapusin ang 5 minutong pinangako mo. I-post mo yung resulta, i-celebrate mo yung mga na-aligned win mo, hindi ang empty dopamine. Track mo ang deep work minutes, track mo ang promises kept, track mo ang shipped outputs, i-track mo din ang peace before sleep. Kung gusto mong manalo ng malaki ngayon 2026, tandaan mo to. I-automate mo na ang repeatable, i-orchestrate mo na ang tools, i-own mo na yung mga desisyon mo. Kasi fixed ang goal, pero flexible ang route. Tiny kept promises build a winning identity. Clarity beats speed. At kapag malinaw ka, lalabas ang bilis mo. Piliin mo ang isang linya na dadalin mo buong taon. Maaring ito, I finish what I start. I do my best and I accept the result. Automate, orchestrate, own, clarity first, then speed. Ngayon naman kung nakatulong to sa'yo, ilagay mo na sa comments ang Q1 outcome mo at kung anong task ang i-delegate mo sa agent ngayong linggo. At huwag mo na rin naman kalimutang mag-subscribe dito sa podcast na to sa Do You Think? Help me reach 100,000 subscribers. Available din po tayo sa online coaching. Kailangan nyo lang din mag-email sa tiobrightv@gmail.com. Again, hindi po ito libre. Para lang po ito sa mga seryoso na gusto talagang umalagwa ngayon 2026. At i-share mo na to sa teammate mong handa ng manalo. Ako si Tio Bry. Ito ang show ko, Do You Think? Align, adapt, ascend. Let's win big this 2026.